Perang binigay ni Curly kay Arjo, ganito pala kalaki. Nagpupuyo sa galit ang mga Pilipino, lalo na ang mga taga Quezon City, nang mabulgar sa publiko ang halaga ng umaling na kurakot ang dating aktor na si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde mula sa mga anomalyang flood control projects ng DPWH. Kung sa pelikula ay gumanap nga si Arjo bilang bagman, ngayong 2025 ay tila mas matindi ang script na kanya kinakaharap dahil hindi na ito palabas kundi totoong buhay. Patuloy ang pagigting ng kontrobersiya kaugnay ng mga anomalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa gitna ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, muling lumutang ang pangalan ng ilang kongresista na umuli na kinabang sa bilyong-bilyong pisong pondo. Isa sa mga pinakabinabantayang bahagi ng pagdinig nitong September 8, 2025 ay ang pahayag ng kontratistang si Pacifico Cordy Discaya III na nagsabing nagpadala siya ng mga text message sa lahat ng kongresista at opisyal ng DPWH na umuli tumanggap ng pera mula sa kanya. Ayon sa kanya, ginawa niya ito bilang isang uri ng testing upang malaman kung mayroong tutulong sa kanila ngayong siya at ang kanyang asawang si Sarah ay naharap sa kasong may kinalaman sa umani katiwalian. Sa pag-usisa ni Senador Jinggoy Estrada tungkol sa umani perang kailangan ng mag-asawa para sa pambayad sa abogado, ibinunyag ni Curly na ang halaga ng ipinaabot niya sa ilang politiko ay hindi maliit na bagay. Isa sa kanyang binanggit na binigyan ng SOP o kickback ay si Arjo. Isinuwalat nga ni Discaya na binigyan niya ng 60 million si Arjo at binigay niya ito sama ni Arjo na si Art Atayde. Lahat ni Curly. For example po, yung katulad kay Congressman Arjo Atayde po. Bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinapabalik ko sa kanyang pera po na binigay ko sa tatay niya. Ngunit maray namang itinanggi ni Arjo ang lahat ng paratang ni Discaya. Sa isang opisyal na pahayag, iginit niya na kailanman ay hindi siya nakikipagnegosasyon o ginamit ang kanyang posisyon para sa kanyang sariling interes. Aniya I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I had never dealt with them. Hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I had never used my position for personal gain. I never will. Dagdag pa niya, maghahain siya ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Nilinaw rin niya ang kumalat ng litrato kung saan kasama niya sina Curly at Sarah Discaya at sinabing ito ay isang quick hi hello at picture taking lamang noong 2022 at hindi raw sila kailanman nag-usap tungkol sa proyekto. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang taong bayan at tinikayat nila ang mga Discaya na ilabas ang anumang ebidensya na makakapagpatunay na tumanggap ng pera si Arjo mula sa kanila.